Lalaking pumatay sa isang kababayan nating Pilipinas sa bansang Canada sa pamamagitan ng napakaraming saksak sa katawan, hinatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo, at ang ugat ng pagpatay ay selos. Sa Ontario, habang buhay na pagkabilanggo at 12 years parole ineligibility ang hatol ng Ontario Supreme Court sa lalaking pumatay sa kanyang Pilipinang nobya noong 2022. May report si Teresa Redula. Sa isang korte sa Windsor, Ontario nitong Miyerkules, sinintensyahan ng life in prison ang isang migrante mula Honduras na wala ring chance ng parole ng 12 taon. Ito matapos niyang patayin ang nobyang Pilipina sa pamamaraang ayon sa judge ay gratuitous at vicious. Abril nang mag-plead guilty ang 41 taong gulang na si David Espinoza Montes sa kasong second-degree murder. Ngayong Miyerkules, suot ang black and white suit. Tahimik niyang dininig ang pagbasa ni Justice Joseph Perfeto sa kanyang sentensya. September 29, 2022, nang saksakin ni Espinoza Montes ang kanyang Pilipinong common law partner Shermaine Carling sa kanilang rooming house sa Leamington, Ontario. Ito matapos daw magkaroon ng alitan ang magnobyo kaugnay sa hinalang pagkakaroon umano ng ibang karelasyon ni Carling. Ayon sa agreed statement of facts na iprinesenta sa korte, kawalan ng dugo dulot ng 48 saksak na natamo. Karamihan sa leeg at likod ang ikinamatay ng 33 taong gulang na si Carling. Agad naman daw umamin si Espinoza Montes sa pagpatay. Nahanap din ng pulisya ang isang kutsilyo at gunting sa insidente. Ayon kay Justice Perfeto, wala raw kwestyong nagdusa at labis ang takot ng biktima nang siya'y saksakin. Nadinig din sa korte ang victim impact statements mula sa pamilya ni Carling. Anila, nag-iwan daw ang trahedyang ito ng labis na hinagpis sa kanila. Tumigil din sa pag-aaral ang mga naulilang anak ni Carling dulot ng kanyang pagkamatay. Dumating si Carling sa Canada mula Pilipinas noong 2016 para suportahan ang kanyang 2 anak na nasa pangangalaga na ngayon ng kanilang lola. Nagtrabaho siya sa isang food processing plant at regular na nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Samantala, 1 dekada nang nanirahan sa Canada si Espinoza Montes para magtrabaho. Nauna na niyang sinabing nagsisisi siya sa nagawang krimen. Bukod sa life sentence, pinatawan din si Espinoza Montes ng lifetime weapons ban at ipinagbawal na makipag-usap sa sinumang witnesses sa kaso o pamilya ni Carling, direkta man o hindi. Dumalo rin ang pamilya at mga kaibigan ni Carling online mula Pilipinas. Si Justice Perfeto, sinabing umaasa siyang makapaghilom ang pamilya ni Carling balang araw at alalahanin siya bilang isang mabuting ina at mahal sa buhay. Kawawa naman ang 2 anak na naulila ni kabayan. Sana nag-focus muna siya sa pagtatrabaho at sa pagpapaaral sa 2 niyang anak. Hindi sana siya nagkaganyan. Pero hindi naman natin alam ang buhay. At least nakamit ni kabayan ang hustisya. Rest in peace, kabayan.